Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang Makabansa 3. At ang ating paksa sa ikalawang markahan, ikalawang linggo ng Revised K-12 Curriculum ay ang kaugnayan ng kasuotan at kapaligiran. Ang kasuotan ay tumutukoy sa mga damit, bihisan, o mga sinusuot ng tao upang takpan ang katawan. Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura, panahon at okasyon. Kapansin-pansin na hindi pare-pareho ang estilo, kulay, at uri ng tela na ginagamit nila. Ito ay dahil sa iba't ibang salik sa kapaligiran gaya ng klima, lokasyon, at kultura ng bawat rehiyon o lalawigan. Ano nga ba ang klima? Ang klima ay ang pangkalahatang lagay ng panahon sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Ito ay isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang kasuotan ng mga tao. Sa malamig na lugar tulad ng Benguet, Mountain Province at iba pang bahagi ng Cordillera, malamig ang panahon. Kaya ang mga tao ay kadalasang nakasuot ng makakapal na damit tulad ng jacket, sweater, bonnet, at boots upang mapanatili ang init ng kanilang katawan. Sa mainit na lugar tulad ng baybayin ng dagat sa Palawan, Cebu, o Davao, ang mga tao ay karaniwang nakasuot ng magaan, manipis, at preskong damit gaya ng sando, shorts, at tsinelas upang hindi madaling pawisan o mainitan. Ang mga magsasaka ay gumagamit ng sombrero, long sleeve, at mahabang pantalon bilang proteksyon mula sa araw habang sila ay nagtatrabaho sa bukid. Ang mga mangingisda naman ay kadalasang nakasuot ng mga damit na madaling matuyo at may takip ang kanilang ulo upang maprotektahan sa init ng araw habang sila ay nasa laot. Ang kasuotan naman ng mga pumapasok sa opisina ay karaniwang pormal, maayos, at propesyonal depende sa uri ng trabaho at kultura ng kumpanya. Ang mga tradisyonal na kasuotan ay madalas isinusuot sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal o mga pista. Sa Luzon, karaniwan ang barong Tagalog para sa mga kalalakihan at saya o barot saya para sa mga kababaihan tuwing mga espesyal na okasyon tulad ng kasal o pista. Sa Visayas naman, ginagamit ang patadyong, isang uri na makukulay na tela na maaring gamitin bilang palda, pambalot sa katawan, o pamatong. Sa Mindanao naman, lalo na sa mga grupong katutubo gaya ng Maranao, Tibuli, makikita ang mga masisining at makukulay na malong, blouse na may borda, at mga aksesorya na yari sa tanso o beadworks. Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang klima, ang ilan ay malamig, ang ilan ay mainit. Dahil dito, iba't ibang kasuotan ang ginagamit ng mga tao upang makibagay sa panahon at gawain sa kanilang komunidad. Ang mga magsasaka ay nakasuot ng angkop sa bukid,
Ang mga mangingisda ay may panangga sa araw at ang mga maninirahan sa lungsod ay may formal o casual na damit ayon sa kanilang trabaho. Ano ang kasuotan? Tama! Ang kasuotan ay tumutukoy sa mga damit, bihisan, o mga sinusuot ng tao upang takpan ang kanilang katawan. Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura, panahon o okasyon. Ano ang klima? Ang klima ay ang pangkalatang lagay ng panahon sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Ito ay isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang kasuotan ng mga tao. Bakit mahalagang malaman mo ang kaugnayan ng kasuotan sa ating kultura at kapaligiran? Magaling! Dahil ito ay nagsisilbing salamin ng ating pagkakakilanlan, pamumuhay, at kultura ng ating kinabibilangang komunidad. Ating sagutin ang pagtataya na may panutong isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wasto at mali naman kung hindi. Number 1, ang mga tao sa malamig na lugar ay nagsusuot ng mga maninipis na damit tulad ng sando at shorts. Tama, ang wastong sagot ay mali. Number 2, ang Barong Tagalog at Filipiniana ay isa sa tradisyonal na kasuotan sa Luzon. Tama, ang wastong sagot ay tama. Number 3, mainit na klima ang nararanasan sa mataas na lugar tulad ng Baguio. Magaling! Ang wastong sagot ay mali. Number 4, ang mga tao sa mainit na lugar ay nagsusuot ng mga maninipis at preskong damit. Tama, ang wastong sagot ay tama. Number 5, ang kasuotan ng mga tao ay nakadepende sa uri ng kanilang trabaho, klima at kapaligiran. Mahusay! Ang wastong sagot ay tama. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Makabansa 3, ikalawang markahan, ikalawang linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang ang kaugnayan ng kasuotan at kapaligiran. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment and share, and click the notification bell for more videos.